Yung I dyan na pronoun is God Himself. Siya ang gagawa ng bagong bagay. Okay. Kapag ka ganitong iiwanan ang dating taon at mag-a-approach tayo sa panibagong taon like 2026, ang mindset ng mundo at isa ako sa kanila noong hindi pa ako solid na Kristiyano, kibang-kibang ak ninansaman, mibabali ak at New Year's resolution. Di ba? So, few days before meeting and New Year, nagsiset up na or gumagawa na ng listahan, ano ang babaguhin, ano ang New Year's resolution, wala ni ungkog-kugtot, di ba? Yung mga kulang sa height na kagaya ko, ungkog-kugtot ira. So, gumagawa ng mga listahan ng mga bagay na gustong baguhin sa sarili or sa loob ng pamilya or sa mga bagay-bagay patungkol sa buhay niya personally nung taong yon. Now, bakit hindi nagiging successful ang tinatawag na New Year's resolution? Sa tingin po natin, bakit hindi siya nagiging successful? Hindi nare-realize. Kasi, as you look into the new year, meron pa rin tayong binabalikan sa nakaraan. Di ba? May naghahawak sa atin sa ating nakaraan na hindi tayo maka-breakthrough para tumungo sa panibagong chapter. Okay. Kaya hindi siya nagiging effective. Halimbawa, merong tao na nagkulang sa atin, sasabihin mo, pinapatawad mo na, pero by the time na nakagawa na naman siya ng panibagong pagkakamali sa'yo, maaalala mo uli yung mga nakaraang ginawa niya. So in a sense, hindi ka talaga naka-move on. Okay. Now dito, pangako ng Diyos ito na gagawa siya ng panibagong bagay sa mga Israelita. Huwag niyong titignan kasi ito yung time na hinahabol sila, they were freed from Egypt, tapos nilid sila ni Moses at hinahabol sila ng mga kalaban. Pagdating nila, nakita nila sa harapan nila, dagat. It's the Red Sea, tama? Now, no way out sila kasi kung babalik sa likuran, andyan ang mga kalaban. Pag hihinto sila, maaabutan sila. Pag sa harapan naman nila, it's the Red Sea. So kung tatahakin nila yon, panigurado na sila ay malulunod. Okay. Ngayon, ano ang ginawa ng Diyos? In-instruct niya si Moses to struck yung kanyang baston. And then the Red Sea divided into two, providing dry land in the middle of the ocean or the sea. Di ba? Kaya sila ay nakadaan ng matiwasay, and when it was turned, nung mga kalaban nilang humahabol, ang dadaan na doon sa dry land by sea, anong nangyari? Pinabalik at yung tubig at sila ay nalunod. Now, alam nyo ba na pati yung bagay na yon, sinasabi ng Panginoon, nakalimutan nyo na. Okay. Kasi ang Diyos gagawa siya ng mga bagong bagay sa buhay ng mga tao at ipapakita dito ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at walang limitasyon. Pero tayo ay kinakailangang magkaroon ng desire that as we look and mag-transfer tayo sa 2026, dapat naka-fine-tune yung mga puso natin na mag-expect na ang Diyos ay may bagong gagawin sa ating mga buhay. Amen? Dapat doon tayo excited. Noong 2024, ganito ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nitong 2025, dito ako inakay ng Diyos. Ito ang nangyari sa buhay ko. Ito ang inaccomplish ng Diyos sa buhay ko. So we see the same pattern that each year, habang tayo ay nagtatransfer from one year to another, nagkakaroon tayo ng desire, ng expectation na mga bagong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Yun yung tinatawag nating new thing that the Lord will do sa ating mga buhay. Pero, ano ang requirement? May requirement. Mag-backtrack tayo sa verse 18. Sabi niya sa verse 18, remember not the former things, neither consider the things of old. Wag na daw nating, kalimutan na natin ang mga former things. Ibig sabihin ng former things, ang mga nakaraan. Neither consider the things of old, ang mga luma ng mga bagay, luma ng mga nangyari sa nakalipas, kalimutan na sila.
Tignan nyo kung paano gumawa ang King James Version. Ano? Remember ye not the former things. Kung hindi mo yon ma-analyze, akala mo, alalahanin mo ang mga dating bagay. Medyo parang baliktad silang mag-construct. Remember ye not the former things. So anong ibig sabihin niyan? Para the Lord can make a new thing sa atin, kinakailangang may kalimutan tayo. So ibig sabihin ng remember ye not the former things, at ang sinasabi sa atin nito ay forget the past. Alam niyo ba na ang mga Israelites were held captive in Babylon for 70 years? Binanggit ni RJ kanina ang Jeremiah 29:11 habang tayo ay kumakanta. Okay. Ang context ng Jeremiah 29:11, di ba sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Lagi nating kino-quote yon. Actually, that is my life verse. Yun ang aking life verse. So, kinote ko siya, hanggang nung nagtuturo ako sa Bible School, doon ko napagtanto, ano ang context? Bakit sinabi ng Panginoon na for I, alam ko ang plano ko para sa'yo. Actually, this is referring to the Israelites who were held captive for 70 years at Babylon. So, akala ng mga Israelitang ito, hindi na sila makaka-escape sa pagkakabihag, sa hirap na dinaranas nila sa Babylon na sila ay alipin. Ano ang sinabi ng Panginoon sa sitwasyon ng mga Israelites sa Babylon? Ang sabi ng Diyos sa kanila, settle. Mag-settle kayo dyan. Magsipag-asawa kayo. Raise a family. Magtanim kayo. Siyempre kung ikaw ay Israelita at bihag ka, magtatanong ka sa Diyos. Bihag ako dito, bakit ako magsisettle sa lugar na hindi naman ako dito, hindi naman ako oriented, hindi ito ang orientation ko. Ako ay taga Jerusalem. Kung halimbawang ako ay isang Israelita, yun ang pwede kong sabihin at tanungin sa Diyos. Bakit ako magsisettle sa isang lugar na kung saan inalaw ng Diyos na siya ang bumihag sa akin? Kung gano'n ang mangyari sa atin, gugustuhin ba natin? Halimbawa, from here, dalhin tayo sa Africa. Tapos sasabihin ng Diyos, mag-settle ka dyan. Julina, dyan ka magkaroon ng family, dyan ka magkaroon ng trabaho, dyan ka mag-raise up ng children. Na hindi yun ang orientation mo, nasanay ka sa Pilipinas, pupunta ka doon. Kaya yung mga nagmamigrate, it will take time for them to get oriented sa isang lugar. Tayo nga lang, pag hindi natin bahay, minsan namamahay tayo, di ba? O yun pang ibang lugar. Pero bakit ganun ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Sinabi niya sa mga Israelita, you settle, you marry, you raise up children, magtanim kayo dyan. So pinapasettle sila sa isang lugar that is foreign to them. Kasi Babylonia yun eh. Yun ang nagbumihag sa kanila. Bakit? Kaya nasabi ng Panginoon yung Jeremiah 29:11, huwag kayong mag-alala. Nandyan man kayo, alam ko ang plano ko para sa inyo. Plan to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Kaya kung doon ka magre-rest sa pangako ng Panginoon na yon, kagaya ng mga Israelita, we might be walking through waves. May mga challenges, may mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. For the whole year of 2025, it was not a smooth run. Sinong magsasabi sa atin dito na mula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, lahat ng mga bagay na nangyari sa atin ay puro magaganda? Sino ang pwedeng magtaas ng kamay na ganon? Sa mga oras ba na pinagdaanan natin yon, pwede nating sabihin na tayo ay pinabayaan ng Diyos? Kagaya ng mga Israelita, ganon ang kanilang tanong. Pero sabi ng Diyos, alam ko ang plano ko para sa inyo. Kaya nga, di ba? Forget the past. Ang mga, binabalik-balikan nila yung mga yon. Kaya nga, ang kalimutan sa nakaraan at iwanan sa 2025, hindi lamang yung mga bagay na mga disappointments natin, mga frustrations natin, mga kapalpakan natin, mga pagkakamali natin. Hindi lang ho yun yung pwede nating kalimutan at iwanan sa 2025, but even our successes and glories.
Kung hindi ka marunong iwanan yung mga na-accomplish mo, of course, not by your own strength, di ba? Pero by the empowerment of the Holy Spirit, chances are, baka mag-sink in ang pride. Hindi magiging successful yan kung wala ako sa music ministry. Hindi mangyayari yan kung hindi ako naging kabahagi dyan. Hindi marirealize yung event na yan kung hindi ako kasamang nag-lideran. Kaya kinakailangan even past glories, even past achievements, even past successes, kinakailangan we have to forget them and leave them behind. Sabi ni Inay, lagi niyang sinasabi, kaya marami ang tao na hindi makamove on. Kasi, imagine this, you are walking headward, paganyan, tapos yung ulo mo nakalingon at lumalakad kang ganyan. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Pwede kang madapa, ma-stumble. Bakit? Kasi nakatingin ka sa nakaraan. Ang pagtahak sa future is focused, looking forward. Para sabi nga niya, moving forward, moving on, move forward. Iwanan ang nakaraan so that we can move forward. Yan ang isang sinasabi ng Panginoon so that He can do a new thing to us. We need to forget the past. Kasama dyan yung ating mga sentimiento. Gaklaon Lad Church, tagtuak mo at i-visit ng pastor. Gaklaon Lad Church, hindi naman napapansin yung contribution ko. Mga sentiments natin, di ba? Merong panahon, noong sabi ko, kibang-kibang ng Kristiyano, mahirap pong iwanan ang year. Halimbawa ito, in few hours, magtuto 2026 na, kung ako hindi pa binagong tuluyan ng Panginoon, hindi ko kayang bitawan ng 2025. Ano ang hindi ko kayang bitawan doon? Yung mga memories na sa akala ko magaganda. Parang very sentimental ako, leaving the year behind, kasi alam kong maraming mga nangyaring bagay na sa paningin ko bilang tao, magaganda. Pero sa paningin ng Diyos, kinakailangan na palang kalimutan kasi para maka-move forward, maka-breakthrough tayo. Diba? So, naalala ng mga Israelites noon, yung parting of the Red Sea, naalala nila yon. Pero ang sabi ng Panginoon, forget the past. Kasi ang gustong ipakita ng Panginoon dito, kagaya sa mga taga-Israelite, after ng exile ninyo, after ng pagkabihag ninyo, may pagbabalik. They can go back to Jerusalem by God's power. Ano pa? They can rebuild the temple na sinira at sinunog during the 586 BC, yung last na pag-atake sa Jerusalem. And most importantly, ang gusto ng Panginoon na tignan ng mga Israelites, the coming of the Messiah, ang tagapagligtas. Kaya importante that before the Lord can do new things sa mga buhay natin for this coming 2026, maging desire natin yan, maging heart natin yan, first, we need to forget the past. Yan ang sinasabi sa Philippians 3:13. Anong sabi niya? Forgetting those things which are behind. Kalimutan ang mga bagay sa nakaraan and reaching forth unto those things which are before. Malinaw po yan na sinabi ng Panginoon. Philippians 3:13. Okay. Pangalawa, para the Lord is set to do new things. Sabi niya, I will do a new thing to you. No? Pangalawa is be open to God's plans and guidance. Minsan, hindi natin nararating yung design ng Panginoon sa atin, yung katawagan ng Panginoon sa atin, kasi nabubuhay tayo at sinusunod natin yung sarili nating mga plano. Without consulting God, without asking for His guidance. I-embrace natin yung mga bagong possibility na pwedeng mangyari for 2026. We trust God that He can transform our current barren situation. Pag barren,
tigang na lupa yan. Pag tigang na lupa, parang disyerto, walang nabubuhay, walang namumunga, walang lumalaking puno, di ba? Barren. May mga pagkakataon siguro, possibly in the past, in our 2025, may mga moments naging barren tayo. It's as if, may nangyayari ba sa buhay ko bilang isang mananampalataya? Nagagamit ba ako? Anong ginagawa ng Diyos sa buhay ko? Meron ba? We feel like tigang, we feel like barren, walang saysay, useless. May nangyayari ba? So we need, to be open to new possibilities. At sa mga bagong posibilidad na ito, kinakailangan tayong magtiwala sa plano ng Diyos at sa kanyang guidance sa atin. Kaya nga, grabe yung mga series ng messages for 2025. Meron tayong tsalak, continuously walking, progressing, advancing, na naka-align tayo sa kalooban ng Diyos sa atin. We have teshuva, pabalik sa original na design ng Panginoon. Diba? Kasi alam natin that on our own plan, on our own guidance, wala ho tayo talagang magagawa. Ang pwede nating gawin is to trust our Creator para ma-realize yung katawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Okay. Sabi niya sa Psalms 37, liban sa Jeremiah 29:11, na alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Psalms 37:23, ano ang sinabi dyan? The steps of a good man are ordered by the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you are a good man. Okay, sabihin natin sa mga katabi natin, you are a good man. At ang mga hakbangin ng good man ay inayos na ng Panginoon. Tahakin mo lamang. Kaya kung may mga kapalpakan tayo, because minsan, sumesegue tayo. Di ba? Yun nga yung tsalak eh. Ito yung linya, iba ang nililinyahan natin. Kaya dumarating minsan ang mga kapalpakan. Di ba? Dumarating ang mga failures. Kasi dito ang design ng Panginoon, pero lumilihis tayo because ang gusto nating sundan, yung mga plano pa rin natin na hindi naka-align sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi niya sa Philippians 1:6, this is one of my favorite verses. Every time, lagi kong kinu-quote ito, sabi niya, being confident of this very thing, that He which begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos na nagsimula ng bagay na ito sa iyo, ang parehong Diyos ang siyang magtatapos sa kanyang sinimulan sa buhay mo. Patuloy lang tayong magtiwala. He who began a good work in you will perform, ibig sabihin, will complete it until the day of Jesus Christ. Yung dinesign ng Lord, yung plano niya sa iyo, yung sinimulan niya sa buhay mo, na sa tingin mo minsan sa yung paglalayag at sa yung pagtahak sa journey mo with God, parang walang nangyayari, parang walang pagbabago, but only trust God. Dahil siya na nagsimula ng bagay na yan sa'yo, siguradong tatapusin at tatapusin niya yan sa'yo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, with this, habang magsasara in few hours ang 2025, the Lord impressed this to me kaninang ginagawa ko yung konting sharing ko. Bigla na lang, the Holy Spirit reminded me of this. How do you close your 2025? Few hours from now. Kilala natin si Haring David, tama? Bago siya naging hari at pinagkatiwala ng Diyos ang kingdom ng Israel sa kanya, United Kingdom pa at that time, from King Saul to King David hanggang kay King Solomon, iisa pa lang ang Israel at that time, hindi pa divided kingdom. Buhat sa isang batang paslit na tagapastol, ni-raise up siya ng Panginoon maging hari ng Israel. He has subdued kingdom. Napakarami niyang tinalo. Tama? Pero yun, nire-recognize na niya hindi sa sarili niyang lakas because alam niya na ang Diyos
na buhay ay nasa sa kanya. That's why he was able to defeat Goliath. 'Di ba? Grabe yung pananampalataya niya. So kung ititrace mo yung kwento ng isang batang paslit na anak ni Jesse out of the 8, 'di ba? Lahat nasa military ni Haring Saul. Pero he was the one who is anointed. So naiprepare na siya, batang paslit pa lang. Hanggang na-realize yung katawagan ng Diyos sa buhay niya. And yet, amidst his accomplishments, napakarami pag binasa natin ang buhay ni Haring David. One of the lines na gustong-gusto ko, and this has touched my heart, 2 Samuel chapter 7 verse 18. Ito ang sinabi ni Haring David. Who am I, Lord, that you have brought me this far? Sino ako? Sino ako, Lord, na dinala mo na ako sa ganitong kalayong kalalagayan? Kung babalikan natin ang mga nakalipas na taon sa ating mga buhay, just for this year, 2025, saan na tayo dinala ng Diyos? Sa mga ipanagkatiwala ng Diyos na ministry sa atin, gaano man kaliit o kalakihan, saan na tayo dinala ng Diyos? Ang layo ng narating ni Haring David. Pero alam mo, yung linya niyang yon sa 2 Samuel 7:18, nagpapakita, nagpapatunay ng kanyang kababaang loob. In his capacity as the King of Israel, napakarami niyang accomplishment and achievement. Pero, tinanong niyang Diyos, sino ba ako, Lord, na dinala mo na ako sa ganito kalayong kalalagayan? Ang daming breakthrough sa buhay niya. Ang layo ng kanyang narating. Sa sarili ba niyang lakas yun? Hindi. Alam niya who empowered him. And still very humble, he asked God, sino ako, Panginoon? And as we let go of 2025, saan man tayo ginamit ng Panginoon, saang ministry, saang area, malaki man yan o maliit, sa tingin natin, let us ask the same question like David. And that is a sign of humility. Sino ako, Panginoon? Alam mo yung word na sino ako? Yung tanungin niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, ang liit-liit pa rin ng tingin niya. At napakalaki ng Diyos na kumilos at gumawa sa buhay niya. Hallelujah. Let us say the same thing to God as we close 2025. Who am I, Lord? Dinala mo na ako sa ganitong kalalagayan. And as we open our 2026, ito ang ating dadalhin. Daniel 11:32. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Kaya kung ready ang ating mga puso, di ba? Sabi ng Panginoon, babalikan ko ang Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Let it be na yun ang maging desire ng puso natin. Isulat natin yung mga bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na ina-expect natin gawin ng Panginoon sa atin sa 2026. Mag-arise tayo. Sabi niya, sa church walang sitting ministry. God is looking for workers. God is looking for leaders. God is looking doon sa kanyang mga matitiwala. A vessel worthy and to honor. Alam niyo ang ibig sabihin ng exploit sa Tagalog? Dakilang gawa. So kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran at pinapanampalatayahan mo, then you will become strong and do exploits. At iyang mga dakilang gawa na yan are part of the things that God will do to you, to all of us for 2026. So,
Let us say with Daniel, I know my God, I will do exploits. Tayo ay tumayo at manalangin, magpasalamat sa Diyos for this short message, for this paalala sa bawat isa sa atin. Let us have that heart, let us have that desire that the Lord will do new things sa ating mga buhay sa taong 2026 na papasok. Let us pray. Father in heaven, we thank you for your words tonight. Salamat, Panginoon, for reminding us you are the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you for your words in Isaiah 49:13, O God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay gagawa ng panibagong mga bagay sa aming mga buhay. That you will continually arise each and every one of us, O God. We will have our breakthrough, O Lord. Patuloy na breakthrough, Panginoon. Continually anoint our lips. Make us, Lord, vessel worthy and to honor, O God. Most of all, Father, just like King David, bigyan mo kami, Panginoon, ng mapagkumbabang spirito, ng mapagkumbabang puso, Panginoon. Thank you, Lord, for your hand na palagi, Panginoon, kasama namin. Thank you, Lord, for our journey in faith with you, O Lord. Thank you, Father, for 2025. Thank you for all the things that you have done, O God. Thank you for a blessed and fruitful 2025. And we dedicate the coming year to you. We declare for a much fruitful, for a much blessed 2026 sa bawat pamilya, Lord, ng Christ Our Life Ministries. Mula sa aming senior pastor, Panginoon, at ang kanyang pamilya na patuloy mong ginagamit for the acceleration and expansion of your kingdom here on earth. Thank you, Lord, sa strength, Panginoon, na patrati mong ipinagkakaloob sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Father, we pray for the double portion of your anointing to be upon Pastor Roland, Ate Catherine, O Lord, and their children. Thank you, Father, even sa mga lay pastors, O God, the workers and the leaders that you have raised up for Christ Our Life Ministries. Sa mga supporters, Panginoon. Sa music ministry, Panginoon. Salamat, Panginoon. We continually offer and dedicate our lives to Thee, O God. Gamitin mo, Panginoon, for your glory and your glory alone. Thank you, Father, for tonight. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Walang ibang maitaas, Panginoon, kundi tanging ikaw lamang. We glorify you. We lift up your name, our King, our Master, our Savior. Thank you, Lord, for tonight. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy. Praise the Lord. Hallelujah. Maaari na po tayong maupo. Parang handang-handa na po kayo magpuri sa ating Panginoon. Pero mag-relax muna tayo. Pero tinatawagan ko po, o iniimbitahan ko po kayo para magpatotoo muna ng kabutihan ng Diyos sa buong taon ng 2025, kung ano pong maginawa ng Diyos, kahit na short testimony lang ng, or some of na ginawa ng Diyos sa buhay po natin this year 2025. Maaari po ba nating ibahagi ngayong gabi? Circle. Okay po. May worship up. Alright. Wala na po bang magte-testify? Habang inaayos po yung ating may gusto pa po bang mag-testimony?
tinatawagan ko po si Sister Ness. Maaari ho ba kayo magbahagi ng kabutihan or katapatan ng Diyos sa inyong buhay sa gabing ito? At alam po namin na isa po kayo sa mga pinagpapala ng ating Diyos. Patuloy na sumusuport sa mga ministries. Maaari ho ba namin marinig mula sa inyo ang inyong patotoo? Hindi kayo prepare. How about Sister Julina? Praise the Lord sa buhay po ni Sister Julina. Ayun, so praise God po sa kabutihan ng Diyos this 2025. Tunay nga na hindi maikakaila ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. So pinapuri ko po ang Panginoon. Sabi ko nga po nung last Sunday is, ang prayer ko lang is, as for me in my house, we will serve the Lord. Yun lang po. Pero hinigitan pa niya. Ayan, so matagal ko nang pinagpipray talaga sila lola and lolo ko. Lagi kong, ang prayer ko po na naalala ko, Lord, magpadala ka. Yun yung sinasabi ko, Lord, magpadala ka nung mag-share. Pero si Lord, sabi ko, Lord, mag-send ka ng people, sabi. Pero ang sagot ni Lord, ano ka ba? Ikaw yun, sabi ng Panginoon. It is your responsibility, di ba? As a Christian, you have a responsibility to share the Word of God. So parang, pinaalala sa akin na parang nakakapag-share ka sa ibang tao, sa mga nakapaligid sa'yo. Nung time na yun kasi pumunta po kami ng hospital and nag-pray po kami sa mga may sakit. Nakita ko yung life is short, tama? Ang buhay natin is pansamantala lang. Hindi natin alam kung kailan. So doon na-open yung mind ko, nga no, kailan pa? Alangan naman naiiyak ako doon sa kapag wala na sila. So, noong time na po yun, pagka-uwi ko po, tamang-tama, nandun sila lola at lolo ko. Nandun sila sa kwarto and then nag-share po ako, short lang. And then, next, every week po talaga silang pumupunta ng bahay. And then, every Saturday po yun. Nung time na yun, so Saturday, nag-share po ako and inihintay ko po sila ng Saturday ulit na pumunta ng bahay pero hindi sila pumunta. Pumunta po sila Sunday morning ng maaga. Sabi po, sa Sunday na lang tayo pumunta, sabi po ng lola ko kasi mag-church daw po sila. Diba? So praise God sa kabutihan ng Panginoon. Yun po yung isa sa pinagpapasalamat ko kay Lord. And then, isa din po sa mga disciples ko. Before po kasi parang ang mga kabataan sa Banawang parang paunti-unti na lang, ganun po. And then, kapag nag-chat po ako sa life group, sa GC, parang walang nagsisin, ganun po. So parang, Lord, ano po dapat ang gawin? So, humingi po ako ng advice kay Ate Casey. Kasi mahilig po kasi akong magsundo talaga ng mga kabataan. Pupuntahan sila isa-isa sa bahay, ganito, ganyan, i-chat, ganun. Wag muna yung gawin. So, you need to pray and fast. So this year, yun po yung ginawa ko. Hindi po ako nangulit, hindi po ako pumunta ng nila para sunduin. Kundi inilaban sa prayer and fasting. You need to surrender talaga sa Panginoon kasi kapag sarili mong strength, hindi mo kaya. So praise God kasi this year, nabuo po ang 14. Ayan, plus yung iba po na nasa Ordaneta na ating mini-mentor din po na iba't ibang churches din po na classmate ko po before. So, yun yung kabutihan ng Panginoon. And isa din po namin laging pinagpipray sa Banawang is yung mabuo po yung mga life group para hindi lang puro mga kabataan. So, this 2025 din po, praise God, kasi nabuo na po ang life group ng mga tatay, mayroon na rin pong life group ang mga nanay, may life group na rin po ang mga kabataang lalaki at may life group na rin ang mga kabataang babae. At the same time, mayroon na rin pong tinitrain ngayon ng mga bata na kung saan sabi ko, train natin na i-disciple nyo na yung mga yun, yung mga junior. So yun yung kabutihan ng Panginoon dahil na kahit na wala na tayo doon kasi kung saan na tayo dinadala ng Panginoon, umaandar pa rin yung ministry ng Panginoon. So praise God sa kabutihan niya at the same time sa mga student. And then, isa din pong patotoo in behalf sa life group po namin. Merong isang nag-message lang kahapon, ate, sabi niya, alam niyo po ba na si Papa umaattend na rin ng church?
wow, sabi ko, walang imposible sa Panginoon. No? Diba? Is, bago mag-end yung 2025, ngayon is answered prayer ka na. Amen. And then, yung isa din po na kabataan din na babae, sabi niya din po, is yung isa niyang kuya na panganay is nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, alam niyo po ba kung bakit ako nakikilala? Kasi may seed na naitanim sa akin during DVBS, sabi niya. So, grabe, parang per family na ngayon ang nangyayari. So, all glory belongs to God po. Sino pa po? Alam ko meron pa po. Pa-about, I see Pastor Jan. Magandang gabi po sa atin lahat. Sishare ko din po yung kabutihan ni Lord sa aking buhay. Actually, para sa linggo ito sana, kaya lang ngayon na lang para at least marinig niyo din. Noong time na magtrabaho ako sa Baguio itong Desyembre, pumunta kami doon, 4 kami na mga katatayan. Ang pera ko lang noon ay kulang 1,000. Pero isang linggo kami doon. Pagkakasyahin ko ito, sabi ko. Kasi sabi ko doon sa mga kasama ko, mag-pray tayo. Wala tayong budget. Kaya nag-pray po kami noon. Sabi ko, Lord, nawa ay pagpapala po kami dito at nawa ay bigyan kami ng blessing. Kasi wala kaming kaldero, wala kaming lutuan. As in wala. Ang dala lang namin is damit. Ang pera namin kulang 1,000. Tapos nung dumating yung anak ng amo, sabi niya, Pastor, kamusta? Malamig ba? Opo, grabing lamig po pala dito, sabi ko. Ano, mayroon kayong mga gamit? Ay, wala po. Maya-maya dumating yung mga gamit na binigay sa amin, mga kaldero, awali, lahat binigay sa amin. Tapos, malamig Pastor, ito yung jacket. Nagbigay sila, tagdadalawa kami, bali, 8 yung binigay na jacket. Tapos, tumating ulit, mga kumbi, ganun. Sabi ko, Lord, kanina lang nag-pray kami na wala kaming makain. Kulang yung pera namin. Pero agad-agad nagpadala ka, sabi ko. Kaya, thank you Lord sa kabutihan niya. At ito pa, kami doon ay 3 pangkat. Ako lang yung nahuling pangkat kasi gagawin namin yung trusses, sila naman ay mga hollow blocks, palitada, ganun. At ang pabor ni Lord doon, kami mayroon mga pagkain. Sila, yung mga nandun, wala. Sabi ko, Lord, grabe ka kasi kami na mga anak mo, pinapadalahan mo ng pagkain, samantalang yung iba, wala. Kumpleto kami, bigas, silin, gano'n. Kumpleto yung binibigay nila. At ang maganda, tumawag yung amo ko kahapon ng alas 5 yata yun. Sabi niya, Pastor Jan, tinanggal ko na lahat yung mga nandun. Kuha ka ng mga tao mo. Ikaw na ang pagbibigyan ko ng kontrata. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi nga, kapag ikaw ay tunay na naglilingkod kay Lord, yung mga panalangin mo, yung mga hinihingi mo sa Kanya, ibibigay ni Lord. Kaya kapatid, patuloy lang na maglingkod sa Diyos. Tunay yung sinabi ni Pastora na kailangan diretso lang at wala nang lilingon sa likod. Kasi pag lumingon ka pa, baka yun, matisod ka pa. Kaya sa lahat po sa atin, gawin po natin hakbangan po natin yung ating panalangin. Huwag po tayong, ang tawag dito, huwag po tayong umasa sa, kumbaga, diretso lang tayo kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Gawin po natin. God be all the glory po. Salamat po. Purihin ang Panginoon, di ba po?
Sa mga narinig po nating mga testimony, di ba ang daming rason para purihin ng ating Panginoon. Pero hindi lamang dahil sa may ginagawa ang Panginoon, deserve ng Diyos ang ating mga papuri, ang ating mga pagsamba. Kaya po sa oras pong ito, inaanyayahan ko po kayong tumayo lahat, or kung saan po tayo mas komportable, pwede po tayong lumuhod, magpasalamat, lumundag sa ating Diyos para sa gabing ito ng gabi ng pasasalamat, pagsamba sa ating Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Alam ko po, lahat po tayo ay pinagpala. Ibuhos na po natin sa gabing ito yung ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Yan. At panibagong kalakasan ipagkakaloob ng ating Diyos sa darating na taon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sama-sama tayo. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalapak! Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ating ipalakpak ang ating mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Puri tayong sama-samang magpuri, umindak. Hallelujah para sa ating Diyos. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-isa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Pagkako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Sama-sama natin yayak. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-isa. Pagkako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Tunay nga
laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat Hallelujah! Tagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Patuloy po ng niyaya ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa? Kailan ba hindi mag-iisa? Kailan ba hindi? Kailan ba hindi? Kailan ba hindi mag-isa? Tunay, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, kaya patuloy kayo magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Huwag natin purihin ang ating Diyos sa bawat umaga ay patuloy siyang kumikilos at pinagpapala ang bawat isa po sa atin. Kung aking kabastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino? Jesus sa aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Diyos, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, Diyos! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
Walang ibang nag-aasakin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah sa piling mo, Panginoon. Patuloy ang kagalakan sapagkat ikaw pumapawi ng bawat kalungkutan po namin. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang pagdaanan po namin, Diyos, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng kagalakan. Hallelujah. Kaya patuloy ang pasasalamat po namin, Panginoon. Hallelujah. Tulad nga po ng narinig po namin mensahe mo kanina, Panginoon. O sino nga ba kami, Panginoon? Mula sa buti ko, Diyos. Pero hallelujah, minor mo kami, Panginoon. Hallelujah. Created the image and likeness of God. Created wonderfully and perfully towards. Salamat, Panginoon. At hindi nagtapos dyan, Panginoon, ang pag-ibig mo, kundi patuloy, Panginoon. Hallelujah. Na pinagpapala mo kami sa bawat araw. Patuloy naming nararanasan ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, ang katupatan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulad ng ayong mga kinakanta, hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kami tinutulungan, Panginoon. Sa kabutihan mo, ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindigan nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo.
sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, aming Dakilain ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ang Diyos na di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming tanging sandigan, O Diyos. Hallelujah. Panginoong Jesus, hallelujah. Aming kang pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Magliwanag ka, maghari ka. Pagkagabi mo, Diyos, ang ayong mga papuri. Hallelujah. May taas ka, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat pagsamba po na narito kami, O Diyos. Sambahin ka. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpagkailanman, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpagkailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo.
itataniyan ang pagsamba. Iyan ang Panginoon, ikaw lamang. Salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon itataas. Lamang pagsamba, Panginoon. Tanging iaalay lamang sa iyo, Diyos. O aming Panginoon, tanging ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itataniyak ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, Lord, ihahayag, huli kang may taas, pangalan mo. Itataniyak ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. O Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We thank you, Father God, sa gabing ito, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas, Lord God. Patuloy ka namin pinupuri sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, marami kaming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang una, Panginoon, yung kabutihan mo, God, sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, Panginoon. Tunay, Panginoon, Lord God, na ang pamilya, Panginoon, ang una naming ministry sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God, ng Christ Our Life. Lord, na patuloy mo, Lord God, na minumol, Panginoon, patuloy mong iniingatan, Panginoon, O God, ang bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa patuloy, Lord God, na pag-raise up pa, Panginoon, O God, ng manggagawa, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, Lord, na we are not just lip server, Panginoon, Lord God, but Lord, ikaw, Panginoon, Lord God, ang makita sa aming buhay, ang totoong, Lord, na nanampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God, na hindi ginagawang hindi ito ginagawang laro, Panginoon, dahil hindi ito ang Panginoon oras ng paglaro sa pananampalataya, Lord God. Lord, nabigyan mo po kami, Panginoon, Lord God, na mas to know you more, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Thank you, Father God, this year 2025, Lord, sa patuloy mo na pag-iingat, Panginoon.
sa mga ginagawa mo pa sa bawat buhay namin, Panginoon, Lord, na mas mag-glorify ka sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God, habang aming haharapin ang taong 2026, Lord God. I declare, Father, Lord God, na more on you, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, na may gagawin kang bago, Panginoon, sa bawat buhay namin, Lord God. Tunay, Panginoon, Lord God, na salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa gagawin mo pa, Panginoon, this coming 2026, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa aming mga pamilya, Panginoon, na patuloy mong iniingatan, Lord, maging sa mga pamilya pa, Panginoon, na hindi pa, Lord, na pinapipray na pa namin, Panginoon, Lord God, na makakilala sa iyo, Panginoon, yung salvation, Panginoon, O God. Lord, salamat, Lord, dahil nakamit na namin, Panginoon, Lord God, nakamit na nila, Panginoon, ang kaligtasan, at kami gagamitin mo pa, Panginoon, O God, to share your word, O God, sa tao, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. I declare, Father, good health this coming 2026, Panginoon. Maging, Panginoon, sa work, Panginoon, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, sa trabaho, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, O God, na binibless mo pa, Panginoon, maging sa mga business, Panginoon, Lord God. Salamat din, Panginoon, Lord God, na ito ay lalago pa, Panginoon, in the name of Jesus, para maibigay, Panginoon, ang nararapat na para sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, na gagamitin mo kami, Panginoon, na mightily, Panginoon, at effectively pa, Panginoon, sa ministry, Panginoon. Thank you, Lord, ikaw lamang may taas sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah, patuloy po natin purihin ang ating Diyos at sambahin. Spirit, katotohanan, hallelujah. O Diyos, patuloy kaming narito, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, naiaalay ang aming mga buhay bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, salubungin po namin ng bagong taon na ikay aming napagalap. Diyos, hayaan mo kayo makalapit sa iyong kabanal-banalang presensya sa mga oras na ito. At maitaas ang aming mapapuri sa iyo. Hallelujah. Kasi dakila ang pag-ibig mo. Sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpakumbaba aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Panginoon, ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay
lahat kong inaari, buo pagpakumbaba. Lord, patuloy ka namin sasabay, Panginoon. Lord, sa'yo lamang ang papurit pagsamba, O Lord. Pupurihin ka, O Lord. Alam ko puso ko'y nakita mo, at tulad mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay iaalay ko. Ito ang tanging magagawa ko. Yes, Lord, at tunay na magagawa lang po namin, Panginoon, hallelujah, ay ialay ang aming abo, ng aming mga tinig, O Diyos, ng aming mga talento, hallelujah, ng aming mga kalakasan, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Dakila ka, Diyos. Dakila ka, Panginoon. Father God, tunay nga na dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong taong ito na ginamit mo po kami. Na kahit na hindi kami karapat-dapat, Lord God. Salamat sa grasya mo, Father God. Salamat sa mga pastors, sa leaders, volunteers, at sa mga servant, Panginoon, na patuloy mong ginamit sa taong ito, Panginoon. Salamat po dahil kahit na kami po ay nanghina, ng kulang, nandyan pa rin po kayo, Panginoon. Ito ang aming naging sandigan. Salamat po sa grasya mo na kung saan siyang nagpatuloy, Panginoon, upang ipagpatuloy namin ang ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, salamat po sa kalakasan na patuloy yung pinagkakalob sa bawat mga leaders, Panginoon, na sa lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon. Tunay nga na sinabi mo sa iyong salita na ang taong nagtitiwala sa iyo ay muli mong pinapalakas na tulad ng agila, Panginoon, na kami lalakad ngunit hindi manghihina, na kami tatakbo ngunit hindi mapapagod, Panginoon. Salamat sa mga salita mo naming pinanghawakan, Panginoon, at panghawakan pa, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tunay nga that we are blessed to be a blessing, that you will use us, Lord God, for your kingdom, Panginoon. Gagamitin mo po kami, Panginoon, upang marami pa pong makakilala sa inyo, Lord God. Give us boldness, Panginoon, to preach the gospel.
para ipahayag ang katotohanan, Panginoon, at marami pa pong makakilala sa inyo, magkaroon ng open doors in Jesus' name, Panginoon, this 2026, Panginoon. We declare, Lord God, that bawat mga membro, Panginoon, ng Christ Our Life Ministry ay magbabahagi na yung salita, Panginoon. Magkakaroon ng confidence and boldness to preach the gospel in Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon, na tulad nila Paul and Silas, Panginoon. Hallelujah, na magkaroon kami ng courage, O God. Salamat sa mga tao, Panginoon, na nabago dahil sa mga lingkod mo, Panginoon, na pinadala, Father God. At alam po namin na marami pa pong mababago ang buhay, Panginoon, sa pamamagitan mo, O Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat mga lingkod mo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi lang po barangay ang magkakaroon ng open doors, hindi lang po province, Panginoon, bagkus, Lord, magkakaroon din ng open doors sa bawat iba't ibang bansa, Panginoon. We speak in the name of Jesus and we declare your provision in Jesus' name, O God. Salamat, Lord God, that you will use us, Panginoon, to end the gospel poverty in Jesus' name, Panginoon. Na magkakaroon, Lord God, ng maraming mga kaluluwang maliligtas sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you, Lord God. Send us, Panginoon. Send us, O Lord God. Salamat po sa grasya mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tunay nga na patuloy po kaming gagamitin, Panginoon. Use us, Lord God, sa KB Eskwela, sa mga kapulisan, Panginoon, sa medical mission in Jesus' name, Lord God, sa lahat, Lord God, ng aspect, Panginoon, ng aming profession, Panginoon, you will use us, Lord God. Salamat sa buhay din nila Pastor Roland Santiago, Panginoon, sa buong family po niya. Tunay nga, Lord God, na patuloy niyong bibigyan ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon, that you will guide them, Lord God, and ma-speak po nila, Panginoon, yung pinapasabi mo, Panginoon, sa mga anak mo, Lord. Salamat din sa anointing na magfo-flow, Panginoon, sa buong congregation, in Jesus' name. We declare blessing after blessings, Panginoon. We speak life, Father God. We speak, Panginoon, ang anointing ng shalak sa pangalan ni Jesus, Lord God. We thank you, Father. Alam po namin na ang Diyos namin ay hindi nagkulang. Kung itong taon na to, Panginoon, ay kami po ay pinagpala mo at alam po namin na mas lalong po yung pagpapalain this 2026 in Jesus' name, Lord God. Na you create us, Panginoon, to become a blessed, to be a blessing, Panginoon. A Zoe kind of life, Father God, abundant life in Jesus' name, that we will experience this 2026, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa gagawin mo po, Panginoon, sa bawat mga anak mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Lord God, na Jehovah Jireh, the great provider, Jehovah Rapha, the great healer in Jesus' name, na hindi magkakasakit ang iyong mga anak, Panginoon. We thank you for your protections, O Lord. We worship you, praise you in Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah. This will be our last song tonight. At patuloy po natin ihayag. Taas ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah. Huwag po nating hayaan, mag-iingay tayo. Let's pray. Maging isang magpamusami tayo sa harapan ng Panginoon sa mga oras dito. I ask everyone to speak. Hallelujah. Speak praises. Speak worship Panginoon sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, narabababasig ka na nalabang. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa diyan kay buti na ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maglunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Pupurihin ka. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Dakila sa lahat. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. O Diyos ng mga Diyos. At wala nang ibang Diyos. Hallelujah. Kundi ang pangalang Jesus. Bawat puod ay luluhod. Bawat langit nagsasabi, Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pare po ba, lead po tayo sa closing prayer ni Sister Joanna. Amen. Ayan. So, tunay nga na ang sarap salubungin ng papuri at pagsamba ang bagong taon. Amen. So, sa oras na ito, tayo po ay mag-closing prayer. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa gabing ito, Panginoon. Ito ang aming pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, pagsamba sa iyo, O God. Dahil sa katapatan mo, Panginoon, isang taon na naman, Lord God, ang natapos at hindi mo kami binigo, Panginoon.
taon na ito a year of growth, year of expansion, Panginoon, na nangyari, O God. Expansion sa bawat ministry, bawat in-entrust mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nakita namin yung growth, nakita namin yung pagkilos mo, nakita namin, Panginoon, yung ang glory mo, Panginoon, na siyang, hallelujah, nakita, Panginoon, sa bawat ministry, O God. Expansion, Panginoon, ng kingdom mo, Lord God, sa buong taon na ito. Maraming salamat, O God, and salamat sa lahat, Panginoon, ng workers, leaders, pastors, Panginoon, na iyong ginamit, Panginoon, na magtrabaho sa iyong kaharian, O God. Dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito, na patuloy, Panginoon, na maghari ka sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, na may dalang pagpapala, Panginoon, sa aming mga pamilya, O God, sa gabing ito. Uuwi kami, Panginoon, ang nakikita ang reflection ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Uuwi kami, Panginoon, dala-dala ang kabutihan, ang salita mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, O God. Salamat, Panginoon, sa darating na bagong taon, Panginoon. Thank you, Lord, sa protection sa bawat isa, Panginoon, sa bawat membro ng pamilya ng bawat isa. Walang sino man na mapapahamak, Panginoon. Kinakas out po namin ang anumang kapahamakan na mangyayari, na pinaplano ng kaaway, Panginoon. Hindi po namin inaalaw na magtrabaho ang kaaway sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Protect our family, protect Santa Barbara, Panginoon. Protect Pangasinan, lahat ng area, Panginoon, na mayroon kaming pamilya, Panginoon. Ingatan mo ang bawat lugar na yan, O God. Salamat, Panginoon. At ito, Lord God, gabi ng aming pasasalamat, gabi ng aming pagpupuri sa iyo lamang, O God. Hallelujah. Tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy New Year po. One. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. You a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry of my heart. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year from the bottom of my heart. One more time. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year. I wanna wish you a Happy New Year from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Sorry po. May nalunok po kasi akong gamo-gamo kanina. Para ka dito pa may gamo-gamo, hindi ko alam. Balik tanong to.
Bali, tanong-tutan.